Gusto ko na i-share sa inyo. Mapapansin nyo, napakalawak ng agwat namin, di ba? Takbo namin nasa 50, 60, top speed dito 60. Pero tignan mo naman yung lawak ng agwat namin sa isa't isa, di ba? Bakit kamo? Dito kasi sa Japan, kailangan mo talaga mag-keep distance, amigo. Bakit kamo? Kapag ikaw nakabangga ng sasakyan sa likod, tapos merong reason yung sasakyan na huminto. Sabihin natin may iniwasan siya, may tumawid, nag-red light, nag-yellow light, may tumawid na hayop, kailangan niya iwasan kaya siya napabrake, tapos ikaw bumangga sa likod niya. Talagang necessary na huminto yung nasa harap ng sasakyan mo. 100% mali ka ron. Hindi mo pwedeng ipaglaban sa judge yan o sa may kaso na bigla siya nag-brake eh. Hindi pwede yon. Mangyayari dyan, 100% mali mo, 0% yung nabangga mo. Kaya kailangan laging keep distance dito sa Japan. Paano naman kung nag-brake check lang yung nasa harap? Kunwari wala namang kaano-ano sa harap. Tinopak lang, biglang nag-brake, tas nabangga mo. Kasalaan mo pa rin yun. Kailangan yung reaction time mo kaya sa distance mo sa harap na sasakyan mo. Pero ang pinagkaiba dyan, since hindi naman niya kailangang huminto lang siya kasi trip niya lang, binrake niya lang basta para lang man-trip, diba? Pag ganon, 70% mali ka, siya naman 30%. Although hindi nangalahati, diba? Mas malaki pa rin yung mali mo ron. So kung ako sa'yo, lagi ka na lang mag-keep distance. Malay mo, biglang masiraan yung sasakyan sa harap mo. Naputo ka ng gulong. O, kung ano man, tinopak biglang nag-brake, di ba? Nabangga mo. Ang laki ng magiging kaso mo niyan. 70% kumpara sa 30% ng tinopak lang basta. So, yun ang tip ko dito sa Japan. Pag nagdadrive kayo, make sure to keep distance, amigo. Okay, so yun lang naman. Sige, bye-bye!